Nang nakadating si Basilio sa San Diego sa kasaganahan ng prosesyon sa mga lansangan ng bayan, habang siya ay nagdidibot, siya ay biglang nabalam. Binalam ang kutsero ng mga gwardya sa kadahilan ng nalimutan nga nitong magtaglay ng sadula personal. Pagkatapos siyang hulihin ay pinagbubugbugin nila ito at hinarap sa komandante. Karaan ng pagbubugbog sa kutsero ay muling napigil ang kalesa upang bigyang daan muna ang prosesyon at ang kutserong nabugbog at sabay alis ng sobrero at nagdasal ng isang ama namin bilang paggalang. Sa daan, may nakita silang isang matandang lalaki na may mahabang balbas na nakaupo sa tabi ng kubo malapit sa libingan. Ang matanda ay may simpleng gamit lamang tulad ng kalan, palayok, pandikdik at nanga, na nagpapakitang doon siya naninirahan at nagluluto ng pagkain. Ang matandang ito ay tinatawag na Matusalem, na sa paniniwala ng mga Pilipino ay katumbas si Noel ng mga taga-Europa, isang matandang masigla at masayang simbolo ng panahon ng Pasko. Nagbiro ang kutsero na noong panahon ng mga banal ay mas maayos ang buhay dahil wala pang gwardya sibil. Ikanuwento niya ang 3 haring mago, lalo na ang maitim na hari na maaari raw ikulong kung may gwardya sibil noon, habang palalayain ang 2 mapuputi. Ipinapakita nito ang diskriminasyon at pang-aabuso ng kapangyarihan. Sa huli, magalang nagtanong si Basilio kung malayo pa ang kanilang pupuntahan. Nagkwento ang kutsero tungkol sa alamat ng mga taga-bukid na ang kanilang hari ay nakagapo sa bundok ng San Mateo at darating balang araw upang iligtas sila. Unti-unting nababawasan ang kanyang mga tanikala hanggang kanang kamay na lamang ang natitira dahil sa kanyang pagpumiglas na makawala. Kaya kapag siya'y gumagalaw, nagdudulot ito ng lindol, kaya't pinipigilan siya ng isang higanteng sumasakitang pisil. Ang haring ito ay tinatawag ni Bernardo ng mga Tagalog, na iniuugnay sa alamat ni Bernardo del Carpio. Pagkatapos nito, ipinapakita ang isang pagtitipon ng mga bata na mukhang malungkot at parang pinilit lamang tumalo, na may dalang sulok, kandila at parol na papel habang nagdarasal ng rosaryo. Sumusunod si San Jose sa maralitang andas na ang anyo ay malungkot at pakumbaba, kasama ang 2 gwardya sibil. Hindi nagdasal ang kutsero para sa santo dahil nagalumihanan siya sa mga gwardya o dahil wala siyang paggalang. Sa pagkawala niya ng paggalang dito, hindi siya nagdasal kahit isang requiem aeternam. Sa likuran naman ay mga babatang babae na umiilaw at nagdarasal din ng rosaryo, ngunit hindi kasing lakas ng mga lalaki. May ilan din namang may hilang-hilang konehong papel na inilawan ng pulang kandila, dala ng mga bata para pasayahin ang pagsilang ng Mesiyas. Ang mga mistulong itlog na papel ay masasaya ring gumagalaw, ngunit nasusunog din. Pinapatay ng mga may-ari ang paapoy at minsan ay umiiyak kapag nasisira ang mga ito. Napapansin ng kutsero na unti-unting bumababa ang bilang ng mga hayop na papel taon-taon, na namamatay din tulad ng mga buhay na hayop. Naalala niya na ang binugbog na si Sinong at ang kanyang 2 kabayo na binenta niya gamit ang 10 pisong ayon sa hatol ng kura para ilayo sa sakit, ngunit namatay pa rin. Nakonsuelo siya sa sarili dahil matapos mabuhusan ng agua bendita at makumpleto ang mga seremonya ng pari, ang mga kabayo ay nagtaglay ng pagmamataas at ayaw ng pasingkaw. Bilang mabuting Kristiyano, hindi niya ito mapalo dahil sinabi sa kanya ng isang Hermano Teserona na hindi dapat hampasin ang benditadong kabayo. Sumunod naman dito ay ang huling bahagi ng prosesyon ay ang Birhen na suot bilang Divina Pastora na may sombrerong may ayos na front Deus. Ito ay may malapad na baldiyas at mahabang pakpak ng ibon para ipakita ang paglalakbay sa Jerusalem. Ipinag-utos ng kura na patambukin ng tiyan nito at lagyan ng basahan at bulak sa ilalim ng saya para ipahiwatig ang panganganak. Ang larawan ng Birhen ay maganda, ngunit may anyong hapis at nahihiya tulad ng ibang larawang gawa ng mga Pilipino.
Sa harapan naman nito ay may mga kantores at sa likuran ay mga musikero at gwardiya sibil. Hindi kasama ang kura na masama ang loob noong taong iyon dahil kailangan niyang gamitin ang kanyang katalinuhan at husay sa pagsasalita para ipilit sa mga taong bayan na magbayad ng 30 piso sa bawat misa de aguinaldo, hindi na 20 gaya ng dati. Habang binabaybay ang daan, napansin niya ang karimlan ng kapaligiran at ang kakulangan ng mga palamuti na tanda ng hirap ng buhay dahil sa pagkasira ng mga pananim, taas ng buwis at pang-aabuso ng mga gwardiya sibil. Mas lalo pang sumama ang sitwasyon nang maantala ang kanyang sinasakyan dahil sa isang kutsero na pinarusahan at binugbog ng mga bantay dahil lamang sa namatay na ilaw ng parol. Dahil dito, nagpasya si Basilio na bumaba na lamang at maglakad patungo sa bahay ni Kapitan Tiago. Sa kanyang paglalakad, nadaanan niya ang bahay ni Kapitan Basilio, kung saan naroon ang mga makapangyarihan sa bayan tulad ng Kura, Alperes at ang mag-aalhas na si Simon. Nakita niya kung paano sila nagkakasundo at nag-uusap tungkol sa mamahaling hiyas habang ang karamihan sa taong bayan ay naghihirap. Ito ay nagdulot ng mapait na realisasyon kay Basilio tungkol sa hindi pantay na kalagayan ng mga tao sa lipunan. Pagdating ni Basilio sa kanyang tutuluyan, sinalubong siya ng matandang katiwala, hindi ng masayang bati kundi ng sunod-sunod na masasamang balita. Ibinalita sa kanya ang pagkamatay ng mga hayop sa bukid, ang pagkapiit ng mga manggagawa at ang pinakamatinding dagok, ang pagkakadukot ng mga tulisan ni Cabezang Tales, ang ama ng kanyang kasintahan na si Julie. Sa tindi ng bigat ng mga pangyayari na wala ng ganang kumain si Basilio at ang inaasahan niyang mapayapang Noche Buena ay napalitan ng matindi